bakit ba nagmamadali si Coco Pimentel, 'di ba? Na isalang na yung impeachment. I'm mentioning the date that it was received, February 5. So can we include it in the reference of business today? Makinig kayo kung bakit mukhang suportado na ng plano ng administrasyon na ituloy yung pagliliti sa impeachment ni Sara Duterte si Coco Pimentel. Kung nakahingi kasi ng pabor kay BBM. Yung kanyang asawa ay inappoint na consul sa special envoy for trade Chuchu ng Pangulo, ginawang diplomat. So, 'di ba? O kaya medyo bumabaliktad na ngayon. So, dapat alam niyo yan kung bakit, 'di ba? Intindihin niyo na si Coco Pimentel. Lalo na ngayong olats. Di ba? Sa pagka-congressman ng Marikina. Ayan, at sa pagbabalik natin, teka muna, may nagtatanong, yung mga huwes daw, mga maestrado ng Court of Appeals at ng Supreme Court, yan ba daw ay kino-confirm ng Commission on Appointments? Opo. Ano po i-discuss natin yan. Dati kasi under the old Constitution, yung 35 Constitution, opo, dumadaan sila. Yan. Pero bago yan, eto, may nagtatanong lang naman, wag naman sana ikagagalit ng kahit sino, no? Opo. Alam nyo, kaibigan ko ito, pero public official siya, so he is subject to scrutiny. May isang kaibigan tayo nagtatanong dito na si Presidential Advisor on Poverty Alleviation pala, na si Attorney Larry Gadon ay kumikita pala ng 4.67 million isang taon. Laki Ito, hindi po natin opinion ito, kundi ito ay report ng Commission on Audit. Ngayon, okay. Si Gadon bilang isang salary grade 31 employee ay kumikita pala sinasahura ng 389,000 isang buwan. Wow. Or a total of 4.67 million pesos. Wow. Galing. Kada taon. Ang galing. Bukod sa kanyang basic salary, mayroon pa siyang 631,626 sa bonuses at incentives, 317,224 sa allowances at 265,500 in discretionary funds. Of course, hindi po actually kailangan ni kaibigang Larry Gadon ito kasi mayaman na po yan ang timano. Kasi very successful law practitioner yan. At sabi nga niya, siya ang halaga niya. Ang kanyang kayamanan sa ngayon ay mahigit kumulang 120 million na. Wow. Ang kanyang naipundar. Marami siyang tinutulungan. Hindi, ang question lang naman kasi nung aking kaibigan, Opo. wala namang problema kung kumita ng malaki. Actually, gusto ko nga ang mga public officials natin malaki ang kita. Alam nyo ba kung magkano ang kinikita ng Prime Minister ng Singapore kada taon? Singapore? Okay. Singapore, equivalent ng mahigit kumulang 200 milyong piso isang taon ang sweldo. Oh. Kasi ang katuwiran nila, yun ngang chairman ng mga malalaking kumpanya, daan-daang milyon ng sweldo. Opo. Kumpanya lang ang pinapatakbo noon. Ito buong bansa pinapatakbo. At para hindi ka na matukso na mangurakot. Okay. Ba't ka pa mangurakot? 200 billion a year. Sa laki diba? ng pera mo na. Yung kapal na naman ang mukha mo pag nangurakot ka pa, di ba? Hindi, ako talaga in favor yan. Lakihan nyo. Hindi, walang biro. Opo. Gawin nyo 100 milyon ng sweldo ng presidente. Walang problema. Ang hirap ng trabaho ng presidente. Grabe yun. Stress talaga. Dapat talaga ganyang kalaki. Yung mga congressman, dapat malalaki talaga sweldo niyan. Dapat may libreng sasakyan pa yan eh. Kasi yun ngang mga junior executives, may car plan yung mga kumpanya, di ba? Opo. Oo. Para hindi na uwi sa knockout. Bakit ito? Wala. Oo. Ayun. Ang kanya lang nga, dapat kung gano'n ng sweldo, effective dapat. Kasi tumataas nga ang self-rated hunger at self-rated poverty. Yun lang ang guts, Mabi. Oo. Baka kulang pa yung panahon. Anyway, mabalik tayo sa usaping Kongreso. Hindi kasi natatawa lang ako, di ba sabi nila, Sir, bakit ba nagmamadali si Coco Pimentel, di ba, na isalang na yung impeachment ni
pangalawang Pangulong Sara BP. Duterte. Oo, di ba opposition siya? Opo. Ito po makinig kayo kung bakit mukhang suportado na ng plano ng administrasyon na ma-impeach, na ituloy yung paglilitis sa impeachment ni Sara Duterte si Coco Pimentel. Okay. Nakahingi kasi ng pabor kay BBM. Yung kanyang asawa ay inappoint na consul na special envoy for trade Chuchu ng Pangulo, ginawang diplomat. So, di ba? O kaya medyo bumabaliktad na ngayon. So, dapat alam niyo yan kung bakit, di ba? Grabe research mo, Tony. Oo naman. Grabe, Okay, anyway, bumalik na tayo rito sa sino po ang mga nagbe-vet o sumasaliksik, nagba-background investigation kumbaga sa mga gustong maghuwes, magmahistrado ng CA, ng court, ng Supreme Court, Ombudsman, Deputy Ombudsman, Court of Tax Appeals, etc., etc. Ang nag-aaproba po niyan ay ang Judicial and Bar Council na ng isang representative ng Integrated Bar of the Philippines, so IBP. Kaya pinagpapatayan niyang pagiging Pangulo ng IBP, may poder. Nagkakaroon ng utang na loob sa'yo yung mga huwes, yung mga maestrado. Kaya kung ikaw ay abogado, kasi IBP naman, mga abogado naman yan, practicing lawyer ka, gusto mo may utang na loob sa'yo yung mga huwes. Kaya nagpapatayan dyan sa IBP, di ba? Talaga? Isang professor of law, professor ng batas. Natatandaan ko noon sa Cavite, yung sinasabi nila, meron doon ang hanap buhay niya halo-halo. Opo. Kumakandidato siyang vice mayor yata. Ang kalaban niya, ang laging sinasabi, professor ng batas siya. Mas qualified siya mag-vice mayor. Sabi ng tatay ko, politiko tatay ko, alam nyo, sa darating na eleksyon, ang professor ng batas matatalo ng yelo kaskas. Yelo kaskas. Natalo na. Anyway, isang retiradong miyembro ng Korte Suprema at isang kinatawan ng pribadong sektor. Nadadagdagan pa ito ng Secretary of Justice, isang kinatawan ng Kongreso, at ang chairman nito ay ang Chief Justice. Yan. Ito yung sinasabi ko, si Catherine U. Pimentel. Ginawang special envoy to the United Arab Emirates for Trade and Investment. Kaya, intindihin nyo na si Coco Pimentel. Maganda yan, nakahingi ng biyaya, lalong-lalo na ngayong OLATs. Di ba? Sa pagka congressman ng Marikina, yun ang pangyayari. Anyway,